Morning po. Magandang umaga para sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na ng ating service. Atin pong call to worship ngayon ay sa awit 119 verses 169 to 176. Ito ay yung tungkol sa pagpanalangin upang tayo'y matulungan. Ang sinasabi po, Panginoon, tanggapin mo ang daing ko na tulungan. At ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y bigyan. Bayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sang-ayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ang tuntunin mo at aral. Para akong isang tupa na nawala at nawalay. Hanapin mo ang lingkod mo, ako ngayon ay lapitan. Yamang ako ay susunod sa lahat mong kautusan. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa araw na ito, muli po ay narito kami upang ikaw ay sambahin, purihin at magpasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga po, O Lord, napakadakila mo sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. Ito nga po, ang binasa ngayon, Panginoon, ay ang pagliligtas mo sa iyong mga anak. Salamat po, O Lord. Tunay nga po na nandama namin ang ganitong pagtulong, Panginoon, mula sa iyo. Nung nakaraang lindol sa Japan, O Lord, salamat po. At nailigtas mo po ang buhay ni Nalen, Malin at Irina sa lakas ng lindol na nangyari doon. May mga nabasag na mga gamit, mga nahulog na mga kagamitan, pero tunay nga po, Panginoon, nakita ang iyong kapangyarihan, O Lord, na iniligtas mo ang buhay nila, Panginoon. Tulad namin, Panginoon, sa bawat sandali ng buhay namin ay inililigtas mo kami sa anumang kapahamakan, sa anumang pagsubok na nararanasan namin sa araw-araw. Dakila ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, kaya kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyo sa ginagawa mo sa araw-araw ng aming buhay, O Lord. Nandyan ka sa piling namin. Ano man ang kailangan namin ay pinagkakaloob mo, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Kaya nga po sa araw na to, O Lord, nagpapasalamat po kami. Narito po kami sa iyong banal sambahan at magkikita-kitang muli ng mga kapatiran upang ikaw ay purihin, sambahin at magpasalamat. Thank you for everything, Lord, sa mga ginagawa mo sa buhay namin, O Lord. Sa mga oras na to, Lord, nihiling pa rin po namin ang aming mga kapatid na nasa pagbebiyahe na ngayon, O Lord. Ingatan mo po sila at makarating sila ng maayos at ligtas sa tahanang ito upang kami ay sama-sama na magpupuri sa iyo, O Lord. I-bless mo rin po ang lahat ng mangyayari na gagawin namin, Panginoon, mula sa pag-awit ng mga papuri, sa panalangin na sasambitin ng aming magdarasal mamaya, Panginoon. Kaya marami pong salamat, O Lord. Wala po kaming maitumbas na magagawa para sa iyo, Lord. Tunay nga po na ikaw po ang may-ari ng lahat, pati na ang buhay namin. Kaya, Lord, thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y tumayo na at atin pong awitin ang mga
papuri na nakalaan para sa araw na to sa pamagitan ni Sister Mira. Praise God. Yan, magsitayo po tayong lahat at tayo po maghanda na sa ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ihahandog natin sa Kanya. Ngayon, manalangin nga po tayo saglit sa madandalian at upang hilingin natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. O Lord, we praise you, we glorify your name, Father God, sa oras na ito. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw ang nais naming mapapurihan at masamba, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, samahan mo kami sa umagang ito sa aming pag-aawitan dahil ito ay nais naming ialay sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pinakamataas na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayong oras po ay atin siyang awitan, atin siyang papurihan. Itaas natin ang ngalan ng Panginoon sa mga oras na ito. Yes, Lord.
Let's continue to worship the Lord. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the wars to cease. Almighty One of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with the Lord of hosts? God of Jacob, fierce and great, you lift your voice to speak. The earth it bows and all the mountains move into the sea. Lord, you know the hearts of men, still you let them live. God who makes the mountains melt, come restless and real. God who makes the mountains melt, come restless and real.
you, Lord, na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Ikaw ang aming makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa amin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na talagang maihayag namin ang aming pag-ibig, ang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, Lord, tanggapin mo po ang alay namin ito, ang aming mga awiting ito para sa iyo. We will continue to worship you and praise you, Father God, sa buhay namin. Hallelujah, Lord. I see a near revival.
Tayo po'y sama-sama pong tumulog sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, kami po'y naririto, lumalapit, Panginoon, sa inyong paanan. Papakumbaba, humihingi, Panginoon, ng iyong habag. Patuloy, Panginoon, na umaasa, Lord, sa inyong kapangyarihan. Patuloy na kakaroon po ng pag-asa dahil umaasa po kami, Panginoon, sa inyong paghahari, Lord. Patuloy, O Diyos, bawat isa po sa amin, patuloy kumikilala, patuloy na susunod, patuloy, Panginoon, sasamba sa inyong nag-iisang Diyos. Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos na hindi nagbabago, Diyos ng puspos ng katuwiran, Diyos na pagmamahal, Diyos na nagbibigay ng kaayusan sa lahat ng bagay, Diyos na patuloy po-provide pangangailangan ng bawat isa. At Diyos ang papanukala sa lahat-lahat. Panginoon, kami po ay naririto, humihingi, Panginoon, kapatawaran sa inyong harapan. Di po namin maisa-isa, Lord, yung aming mga pagkukulang. Ngunit, Panginoon, naririto po kami, bukas ang aming mga puso. Minsan, Panginoon, kami po'y nakakaranas, Lord, ng mga bagay na minsan hindi po namin maunawaan sa aming buhay. Nakapagpasya po kami ng mga bagay na hindi naaayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Meron kaming mga desisyon, pananalita, na minsan, Lord, hindi naging maayos para sa inyo. Meron po kaming mga gawa na hindi nagiging tapat, Lord, sa iyong salita. Ngunit, Panginoon, ang mga ito ay amin pong nababatid sapagkat, Lord, ang iyong Santong Espiritu ay patuloy na nagbibigay sa amin ng conviction sa aming mga puso. Patuloy ang iyong salita, Lord, na itanim para sa amin, patuloy nagpapaalala sa amin. Wala po kaming magagawa, Ama, kung kami po ay hiwalay sa inyo. Kaya po, Lord, sa umagang ito, kami po ay taos-pusong bibigay, Panginoon, humihingi, Panginoon, ng iyong habag na patuloy na kami po ay linisin ninyo araw-araw, bawat segundo, minuto ng aming buhay. Patuloy, Panginoon, na gamitin niyo po kami. Patuloy, Panginoon, na ipaunawa po sa amin, Lord, kung ano po ang mga turo ni Kristo, mga salita, Panginoon, na amin pong narinig. Bawat pananamba namin, Panginoon, tuwing araw na linggo, Lord, ito po yung preparasyon, Lord, para sa aming araw-araw na buhay na harapin. Dahil alam po namin, Panginoon, meron pong bawat pagsubok, bawat
challenges, Lord, na haharapin namin, Lord, sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, narito po kami patuloy na humihingi, Panginoon, ang iyong kalakasan para sa inyo. Upang sa ganun, Lord, anuman ang aming harapin, anuman ang aming tahakin, anuman ang patuloy na ipagawa niyo po sa amin, patuloy po kaming makakalakad ayon sa inyong kalooban. Hindi man kami, Panginoon, perpektong mamamayan. Hindi man kami perpektong ama ng aming tahanan, magulang ng aming tahanan. Hindi man kami perpektong anak, Panginoon, sa aming mga magulang. Hindi man kami perpektong tao sa aming kapwa. Ngunit, Lord, unti-unti niyo po kaming patuloy na malinis at matulad, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo. Sa ganun, Panginoon, yung ilaw, Lord, sa amin, Panginoon, ay makita patuloy na maging daan po kami sa aming mga kapwa, sa aming komunidad, sa mga tao, Panginoon. Patuloy magkaroon sila, Panginoon, na ng transition, magbabagong buhay, patuloy na kumilala, Lord, kung sino yung hari na aming pong kinikilala, sinong Diyos at Panginoon yung aming kinikilalang Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, upang daluyan ang pagpapala sa aming kapwa-tao. Hindi lang, Panginoon, sa mga material na bagay, kundi, Lord, sa spiritual na bagay. Upang sa ganun, Lord, yung buhay na naranasan namin sa inyo, Panginoon, ay maranasan din po nila. Upang sa ganun, Lord, ang bawat nangyayari dito sa mundong ito, Panginoon, yung impluensya ng bawat Kristiyano, Lord, patuloy na lumawak at makamtan, Panginoon namin, bagong langit sa inyong pagparito. Amin, Diyos, salamat po sa mga provision ninyo sa amin, sa aming mga trabaho, mga negosyo, sa aming pagdidesisyon sa aming pamilya, paano maging leader ng aming pamilya, paano maging leader sa bawat isa. Salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat ninyo araw-araw sa amin. Lalo-lalo na, Lord, sa buhay na meron po kami ngayon. Ano man ang kaganda ng aming kalusugan, minsan dumarating ang araw, Lord, hihina at hihina rin po ito. Kaya po, habang kami po'y malakas, kami po ay nandirito sa mga pagpapala na kami po'y nakakagalaw ng maayos. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang katuwang, Lord, sa inyong paghahari. Dalangin din po namin, Lord, ang aming iglesia na patuloy, O Diyos, supply niyo po ang aming mga pangangailangan. Hindi po namin maisa-isa, Lord, yung aming mga needs. Ngunit, Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan mula sa material na bagay, spiritual, Panginoon, sa mga desisyon, Lord, na amin pong gagawin. Pagharian niyo po at patuloy na mangusap po kayo sa aming mga liderato. Especially, Lord, sa aming pastor na patuloy na nagbibigay ng mensahe na nagmumula sa inyo. Patuloy na mangusap po kayo sa Kanya. Patuloy magkaroon ng tiyaga, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita upang sa ganun, Lord, maibaba ito sa bawat isa po sa amin na patuloy na pagsama-samahan po namin sa bawat oras ng aming buhay. Ganun din po, Lord, dalangin po namin ang aming gobyerno na patuloy, O Diyos, na nangunguna sa aming bansa. Patuloy na magkaroon ng takot sa inyo. Ang bawat liderato mula sa Pangulo hanggang sa mga leader sa pinakamababang
Panginoon, ang liderato ng aming bansa. Kayo po ang patuloy, O Diyos, bigay ng unawa sa kanila, dunong, upang sa ganun, Lord, yung pagbabago nagmula sa amin na binigay po ninyo, ay makamtan din, Lord, bawat tao, especially, Lord, yung mga nangunguna sa aming gobyerno, na makagawa na mabuti, maabot, Panginoon, yung mga dapat maabot, yung mga taong naghihirap, yung mga taong walang inaabasahan, kundi, Panginoon, yung supply, Lord, ng pamahalaan. Kayo po ang patuloy na manguna, patuloy, O Diyos, pangunahan upang maabot, Panginoon, mga tao na minsan hindi napapansin, Lord. Taong hindi nagkakaroon ng mga bagay, O Diyos, at hindi nare-respeto sa aming lipunan. Dahil sa kanilang kamangmangan minsan, sa kanilang walang naabot, Panginoon, sa kanilang buhay. Nadulot, O Diyos, ng sistema ng mundong ito, kasamaan ng mundong ito, naririto sa mundong ito. Tulungan niyo po, Panginoon, na ayos, Lord, ang lahat ng bagay na ito. Na alam po namin, darating ang panahon, Panginoon, unti-unti, Lord, na maayos ang mga bagay na ito. Hanggang sa inyong muling pagparito, na patuloy po kami mag-e-enjoy sa inyong presensya, na kapiling po ninyo. Maraming salamat, Ama. At patuloy ang aming panalangin, Lord. Aming dinudulog sa inyo. Patuloy aming panalangin, kasamang pananampalataya, nawa, Panginoon, ito'y inyong dinggin. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. Maraming salamat, kapatid, sa pangunguna sa ating lahat sa pananalangin. Okay. Naalala ko nung araw may nabasa ako. Sabi niya, it's so hard to be humble when you're great. Thank you. Baga parang mahirap magpakaaba kung ikaw nalalahian ng mga Ayala at mga C pagdating sa kayamanan. Yung bang hindi mo problema kakainin mo, hindi mo problema ang titirhan mo, mamimili ka pa nga kung saan ka titira. Mahirap magpakaaba pagka gano'n ang sitwasyon mo. Mahirap din magpakaaba, sabi nga, kung ikaw dakila. Hindi dakilang tanga, ha? Kundi talaga yung dakila, yung kaisipan, dakila yung puso, dakila yung katatayuan. Kung ba, everybody's looking up to you. Na para bagang wala ka ng kapintasan eh. Mahirap magpakaaba pagka gano'n. And yet, dito tayo hinahatak eh. Dito tayo dinadala. Kasi sabi nga, once ikaw ay pumaloob sa pamilya ng Diyos, ibig sabihin, once na ikaw ay kumilala sa Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, once pumunta ka sa ganong direksyon,
Sabi nga naka-predestined ka na. Madalas na pinagtatalunan yung free will and predestination issue na yan. Kumbaga, ano ba talaga? Ikay ba isinet para magkaganyan? O choices mo yung nangyayari? O yung resulta ng mga pangyayari sa buhay mo? Pero hindi, malinaw sinasabi dito Predestined ka na ma-conform sa wangis ng kanyang anak. Sa ayaw mo at sa gusto, once tinanggap mo ang Panginoon, usually tinatanggap mo yan bilang tagapagligtas bago talaga maglinaw sa yung Panginoon mo yan. Once tinanggap mo yan, sa ayaw mo sa gusto, naka-predestined ka na mag-conform sa wangis niya. Kung titignan mong wangis niya bilang hari, may masarap yan. Kung titignan mong wangis niya bilang makapangyarihan, na kayang-kaya niyang patigilin yung nagngangalit na bagyo at pakalmahin yung nagtatayugang alon. Abay, masarap yan. Kapag iniisip mo na sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda, mapapakain mo yung libu-libong tao. Pag parang conforming to that kind of an image, abay, masarap yan. Pero madalas, nawawala sa loob natin. Basically, yung image ng Panginoon, na doon tayo talagang minomolde ng husto. Yung imahe niyang napaka-humble. Yung bang humility of Him who created everything. The humility of Him who can command. Not just yung mga tao, kundi pati nature itself. Yung humility of one who can raise up yung 3 araw ng patay. Kamukha nung nangyari kay Lazaro. Na talagang marami yung na-shock. Kasi eto ang Panginoon pumupunta. Bubuhayin niya. Before that, talagang ang bigat-bigat ng loob ng mga kapatid niya, babae lalo na. Para bang, Lord, kung nandito ka lang noon. Kung nandito ka lang nung kasalukuyang may sakit. Kumbaga, isang salita mo lang yan, isang hipo mo lang yan, gagaling na yan, tatayo na yan. Sabi nga ng Panginoon, niniwala ka ba? Ako yung Panginoon ng resurrection. So, sabi nga ng kapatid, niniwala ako may resurrection pagdating ng pagtatapos ng panahon. Kumbaga, sabi ng Panginoon, ngayon mismo, i-resurrect ko yan. 3 araw ng patay. Na-imagine nyo na kung ano ang itsura, much less yung amoy ng bangkay na 1 araw nang namatay.
Lalo pat yung bangkay na walang embalsamo, ha? O huwag ka na mag-isip ng gano'n. Mag-isip ka na lang ng patay na daga. Isang araw ng patay yan. Yung bang hirap na hirap kang maghanap kung nasaan, yung buong bahay mo maamoy. Kaya sabi nga kung nababahuan ka sa patay na daga, masahol dyan pag ang tao ang patay. So, na-imagine mo yung mga tao na parang, ha? 3 araw na yan na naaagnas, bubuhayin mo? So kung yung image na yan, kung yung wangis na yan, meron ka, doon ka i-conform, ba'y masarap? Biro mo, hindi mo na kailangan mag-aaral ng 10 taon para maging doktor at makapagpagaling. Ito, isang salita mo lang. Babangon yung patay. Hindi yung gagaling yung may sakit, ha? Babangon yung patay. Masarap na image yan. Pero sabi nga, kung tutusin, bago lahat yung mga ganyan, ang talagang imahen na kung saan tayong lahat bilang tagasunod ng Panginoon ay iminomolde yung imahen ng kababaang loob. Yung imahe ng humility. Yung pagiging humble. Dalawang bagay yung tinuran doon sa sulat ni San Pablo kung saan talagang pinoportray niya yung humility na to. Na kung saan sabi nga niya, dapat maging ganyan kayo. Si Paul, ha? Si Paul na numero 1 Pharisee. Si Paul na, kumbaga hindi basta ordinaryong tao lang. Hindi basta-basta makapag-aral ka sa Judea, sa Jerusalem, sa ilalim ng pamamatnubay ng numero 1 teacher sa buong Jerusalem, sa buong Palestina, at sa buong mundo na kinikilala ng panahon na yon. Hindi biro makapag-aral ka dyan. At dyan nag-aaral si Paul. At si Paul, bahagi ng isang grupo, isang partido, na kumbaga nangunguna sa pagtawag sa lahat na magbalik loob sa Diyos, na matutong alamin, pag-aralan, isa puso, isa pamuhay, ang batas ng Diyos na ibinaba sa pamagitan ni Moises. Kasi talagang sa kanila, never na mabibless ang Israel. Never na may babalik sa dating glorious situation ng Israel, kung saan tinitingala ng lahat, kung saan yung palamang tignan sa pagsikat ng araw, yung refleksyon ng araw na yan sa harapan ng templo ng Panginoon Diyos. Talagang, ma-imagine mo yung sinag na ganyan, na talagang mula sa malayo ay nakikita ng mga tao. Kumbaga yan ang sinag ng Diyos. Yan yung bahay ng Diyos.
Kumbaga, kinikilala yung lugar na yan bilang, kumbaga, kinakasihan ng todo. Yung full blessing ng Diyos, nandyan. Kasi, yung mga taong yan, yung anak ni Abraham, anak ni Isaac, anak ni Jacob, sila, yung pinili ng Diyos, sila yung bayan ng Diyos, sila yung binubuhusan ng lahat ng pagpapala. At major nga yung templo na yan. Lahat ay talagang nakatingin dyan. At yung grupo, kung saan nando doon, si Paul, ay talaga nagsasabi, lahat tayo magbalik loob sa poong Yahweh. Lahat tayo pag-aralan natin yung batas ni Yahweh. Yan nagsasabing, hindi basta-basta Bible study discussion yan. Hindi. Talaga, bubusigsigin mo ang bawat salita na yan at aalamin mo. Ano yung itinuturo ng Diyos at tayo sumunod upang manumbalik ang pagpapala ng Diyos sa ating bayan. Nang hindi tayo nilulupig lamang at tinatapak-tapakan ng mga dayuhan. Lalo na ng mga walang Diyos na Romano na yan. Na kung saan, pag nadaan yung mga sundalo at may mga bit-bit, susut-sutan ka. Tatawagin ka. Bit-bitin mo to. Buti sana kung kamukha sa atin na, Brad, pwede ba pakibit-bit mo to? Hindi. Tawagin ka gano'n lang. O susutsutan ka na para kang aso. Tapos, bit-bitin mo to. Biro mo, bibit-bitin mo yan. Walang tricycle nun, definitely. wala kang paglalagyan na iba para hindi ikaw ang magbubuhat nun. Bibit-bitin mo ng 1 kilometro. So sabi nga ni Pablo at saka ng mga kasamahan niya, balik loob tayo sa Diyos dahil walang ibang paraan. Para pagpalain tayo ng Diyos. So kumbaga dapat makonform ka doon sa image na yan ng Diyos. Kung bakit hindi yata na ituturo sa kanila na maski pa sa matandang tipan, maski pa sa nakasulat sa Salmo o sa Proverbs kaya, kawikaan, o sa lahat halos ng sulatin, nando doon yung pagkilala na bagaman at ang Diyos ay Diyos ng kataas-taasan, na ang Diyos ang siyang may likha ng lahat, na siya yung pinanggagalingan ng lahat. At sa Kanya mapupunta ang katapusan ng lahat. Na ang Diyos na yan, na isang salita lang niya, talagang babalong ng gusto ang dagat. Yet yung Diyos na yan, sabi nga sa Salmo, ay may kababaang loob. He humbles Himself to even look and consider yung kanyang mga nilikha. So hindi lang siya parang nakaupo sa trono na titingin-tingin na ganyan at utos dito, utos doon. At kung ano yung makursunadahan, yun ang ipagagawa. Hindi. Sabi nga doon sa Salmo, talagang tinitignan niya lahat ng kanyang nilikha. Tinitiyak niya magiging maayos. Di ba sabi nga ng Panginoong Jesus noon kung titignan mo yung sparrow na yan kumbaga sa atin dito kung titignan mo yung tarat na yan, kaliit na ibon nun, maingay. Na sabi nga nung panahon nila murang-mura yung mga sparrow na yan. Kumbaga wala halos value. And yet, sabi ng Panginoon, walang sparrow
na mahuhulog ng hindi nalalaman ng Diyos. So, ganun yung pagtingin niya. Ganun yung pag-iingat niya. Ganun yung humility niya na dinidescribe sa Old Testament. Na sa kabila ng napakadakila niya, lahat ng superlatives na maiisip mo. And yet, yung napakaliliit na bagay na yan, the sparrow, hindi niya binabaliwala yan. Hindi ba ngayon subukan mo ngang lumapit sa Malacanang at lumapit ka sa presidente at sabihin mong wala kang pambili ng tanghalian. Kung papansinin ka, hindi ka makakalapit to. Doon pa lamang sa gwardiya ro, sa gate ng Malacanang, hindi ka na makakalagpas eh. Para what? Para humingi ka ng pambili ng ng pananghalian mo? Pero hindi, itong hari na to, itong Diyos na to, itong may likha ng lahat, hindi niya pinababayaan. Maging yung tarat na yan. Maging yung sparrow na yan. Na kumbaga walang kakwenta-kwenta na. Ganon ang humility na sinasabi sa Old Testament. Ganyan ka-humble yung ating Diyos. Kumbaga, sa Kanya walang kwenta yan. Hindi ko dapat pagkaksayan ng panahon yan. Wala sa Kanya yung ganon. Kaya nga sabi nga ikaw, you feel na hihirapan ka, you feel na inaapi ka, you feel na lahat na lang ng kamalasan nasa iyo, you feel na para bang wala nang nagkikare sa'yo? Ba hindi. Sabi nga nung unang-unang kinanta natin kanina, talagang pinagtutuunan ka ng pansin ng Diyos. Sa kabila ng sitwasyon ko, sa kabila ng ganito, oo. Bakit ginaganito ko? Bakit winawalang hiya ako nung kapitbahay ko? Bakit yung simple ba naman pagsamba natin, pakikailaman pa ng iba? Hindi. Walang nalilingid sa Diyos. Tinitingnan niyang lahat yan. Anong sabi ni Paul? All things work together for good. For them that are the called according to His purpose. For them who love God. Kasi meron niyang patutunguhan. May dahilan niyang kaya nagkakaganyan. At ang numero 1 nga dyan ay hinuhubog ka, minomoldi ka, dinidisiplina ka para ikaw ay makonform sa wangis ng kanyang anak. And like I said, at ang sinasabi sa atin, ang pangunahin dito ay ang kababaang loob, ang humility. Sana dala niyo ang Bible niyo. Basahin natin yung sulat sa atin ng Panginoon, yung salita para sa atin. Matatagpuan natin ito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, mga Philippians. Sa Philippians chapter 2, at hihilingan ko kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating gawain. So yung walang Bible, may mga Bible ako nakikita dyan sa ibabaw. Huwag niyong sayangin. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, so verses 5 hanggang 11. And this is the word of the Lord for us. Sabi nga ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus,
who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The Lord bless us with the reading of His Word. Kapatid, makakaupo tayo. So, ito pagkatapos sabihin niya ni Paul, doon sa mga taga-Philippians, na kumbaga bigyan niyo ako ng kaluguran sa aking puso na makita kayong nagkakaisa. Nagkakaisa sa kaisipan, nagkakaisa sa damdamin, nagkakaisa sa adhikain, nagkakaisa sa direksyon, nagkakaisa sa gawain. Sabi niya, bigyan niyo ako ng kaluguran na makita ko kayong ganito. Na mayroon kayong, sabi niya, kaisipan ng pagkaaba, ng pagkakaroon ng kababaang loob. Na sabi niya, ang sikreto is, pahalagahan ninyo ang inyong kapatid. Na kumbaga higit pa sa inyo. Pahalagahan mo. Bigyan mo ng halaga. Mahal yan. Kaya mahalin mo. Definitely hindi mura yan. At definitely hindi mo mumurahin yan. At mga kapatid, ang pagmumura ay hindi lamang pagsasalita ng mga PI na yan. O pagsasalita ng GAGO. Kahit yung iba, ginagawa pang GAGI. Sabay hagik-gik. Kundi ang pagmumura ay tignan mo ang iyong kapatid. Ang iyong kasama lalo na sa simbahan na mababang klase. Na mababang loob. In other words, yung sinasabi rito, tulungan mo maging aba, ay hindi mo isasalaksak sa utak niya. Na ikaw walang sinabi ha, aba ka ha, wala ka pwede pagmalaki ha. Hindi ganun Kundi ikaw mismo sa sarili mo. Ang makita mo yung sarili mo, kung sino ka talaga. At talagang ikaw makita mong wala ka. Kahit ba umaapaw ang bulsa mo sa pera, wala ka, mahirap ka. Sabi nga, isang ganun lang ng Panginoon, ubus lahat yung kayamanan mo na yan. Ubus lahat yung dinidependihan mo na yan Wala kang pwede ipagmalaki. Yung bang dumating ka sa ganung realization. Nakatulad ng inawit natin kanina. Na talagang makita mo na ang Diyos lamang ang dadakilain mo. Dahil ikay wala kang pwede ipagmalaki. Matalino ka, graduate ka, may masteral degree ka o doctorate pa. Wala yan. Walang kwenta yan. Hindi mo pwede pagmalaki yan sa harap ng Diyos. Kaya yung sasabi dito ni Paulo, ni San Pablo, kumbaga, tignan mo yung sarili mo.
Wala kang pwedeng ipagmalaki na mas mataas ka kaysa sa kapatid mo. Sa halip ay pahalagahan mo yung kapatid mo. Kumbaga itaas mo ang value niyan, mahalin mo. Hindi ko mo ikaw ipinanganak ng mayaman. O dili kaya sa pagsusumikap mo. Ikaw ay nakaabot at nakarating sa mataas na katatayuan. O dili kaya meron kang anak na mataas ang naabot at kumikita ng malaki at sinusuportahan ka ng todo. Na kahit hindi mo hilingin, ibibili ka ng bahay, ibibili ka ng kotse. Hindi mo pwede pagmalaki ang kahit anong bagay na ganyan sa harap ng Diyos. Hindi mo pwede tignan ang sarili mo na nakakaangat ka kaysa sa kapatid mo. Sa halip, sabi ni Paul, pahalagahan mo yung kapatid mo, itaas mo yan. In the first place, namatay yung hari ng mga hari. Namatay ang Panginoon mo. Namatay ang Diyos mo para sa kanila. Pinubos yan ng dugo ng Diyos. Mahalaga sa Panginoon. Kung mahalaga sa Panginoon, yung tarap, yung sparrow na yan, na mamera, at least ng panahon nila, ang halaga, gasino pa kayo sa paningin ng Diyos. So, never mong titignan ang kapatid mo na mababa sa'yo. Salib, sabi nga niya, pahalagahan mo yan. Sabi nga, esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So sa pakikipag-deal natin sa isa't isa, sa pakikipag-deal mo sa kapatid mo, hindi yung ano ba ang pakikinabangan ko dito? Ano ba yung makukuha ko dito? Hindi ganun Kundi ano ba yung maiaambag ko? Ano ba yung maibibigay ko? Ano bang pwede kong magawa upang matulungan yung kapatid ko? Sa Panginoon. Hindi yung kapatid mo lang sa dugo. Kapatid mo sa Panginoon. At ang unang-unang kapatid mo sa Panginoon na titignan mo, ay hindi yung mga nakatira sa Amerika o nakatira sa ibang potensya na, wow, mahal ko sila, ipagpe-pray ko sila. Hindi. At titignan mo, yung mga kapatid mo, dito. Ayan yung mga nakaupo, tingnan mo paligid mo. Yan ang papahalagahan mo. Yan ay pagpe-pray mo. Yan yung tutulungan mo. Yan yung sabi nga hindi yung sarili mong interest ang titignan mo, kundi yung interest nila. Hindi yung kapakinabangan mo lang, kundi yung kapakinabangan nila. In fact, sabi nga ni Paul, para mo magawa ito, talagang kung ano yung nasa loob ng Panginoon, kung ano yung nasa kaisipan ng Panginoon, ito sana ang mapunta sa'yo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano yun? Sabi nga dito, Diyos siya Hindi lang siya basta hari ng mga hari Diyos siya. And yet, sabi nga, hindi niya ginamit yung pribilehyo niya bilang Diyos. Can you imagine, sabi nga isang nagpipreach nung araw, sa akin, di pwede yan. Biro mo, nilikha mo lang, ginawa mo lang. Tapos, babatok-batukan ka. Remember nung hinuli ang Panginoon? Nung gabi na yon? Tapos dadalhin siya kina Pilato, dadalhin siya kina Kaypas. Abi habang hinahatak siya sa kadiliman na yon ng gabi
Binabatok-batukan siya. Sipin mo, ang Panginoon Diyos, binabatok-batukan, dinudurhan, tumatawa pa yung gumagawa nun. Sino yung gumagawa nun? Mga gwardya sa templo. Iba yung mga pare pa. Sabay tanong, sige nga, kung propeta ka, sino yung bumatok sa'yo? Sige nga. Sabi nga isa nangangaral, nako, hindi pwede. Kung ako yan, nako. Hindi pa sila nag-aangat ng kamay, tatamaan na sila ng kidlat. But he chose not to use that prerogative. Siya yung Diyos na may likha ng lahat. Siya ang nasusunod sa lahat. Walang kumikilos na atomo, ha? Atom. Walang kumikilos na electron. Nasiki ang pagkilos ng mga yan. Nang hindi kumikilos na nang hindi niya alam. Nang hindi may kinalaman yung kapangyarihan niya. Kaya kumikilos yung mga yan. Ito yung mga maliliit na bagay na hindi nakikita ng mga mata natin. Walang nangyayari na hindi niya alam. Walang mangyayari na hindi niya inaalaw. Pag ayaw niya, hindi pwede. Diyos yan eh. So pag may nangyari, lalo na sa buhay mo, inalaw yan. Sabi nga ni Paul, all things work together for good. For them that love God, for them that are the called according to His purpose. Once pumaloob ka sa pamilya niya, once tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, once naging Kristiyano ka, hindi lang member ng BCFC, ha? Once naging Kristiyano ka, walang magaganap sa buhay mo na hindi may kinalaman sa spiritual growth mo. Kaya all things work together for good. Ano yung good na yan? Yung development mo. Yung makonform ka sa wangis ng Diyos. Yung wangis na yan. Kasama dyan yung pagiging aba. Yung pagiging humble. Ano ibig sabihin nun? Abe, kung meron nanlilibak sa'yo, kung may nagchichismis sa'yo, kung may gumagawa ng away sa'yo, abe, huwag kang manghilakpot at huwag kang mag-high blood. Huwag mong labanan. Inaapi ko na eh. Sumusobra na eh. Alala ko naman araw. Ikaw inaabuso mo pagka-Kristiyano ko nadidinig ko yung mga ganun araw. Ano mo pwede natin gawin? Kanina, bahagi yung kinakanta natin. Let's go down on our knees. In other words, pagdasal mo yan. Inaabuso ka na, pagdadasal pa. Oo, pagdasal mo. Huwag may pagdadasal na tamaan ng kidlat. May pagdadasal ko. Usap kayo ng Holy Spirit kung may pagdadasal mo. Baka lang pagdasal mo, mabuntis na yan para hindi na magka-problema. Yung mag-asawa. Kasi kayo, pagdasal mo na makakuha na ng trabaho. Para di ka na minumutete. Ipag-pray mo. Sa halip na awayin mo. Now, that's a tall order. Sabi nga, madaling sabihin niya, Brad. Madaling sabihin niya kasi nandiyan ka, nakatayo ka, nangangaral ka. Pero pag ikaw ang halos kutusan ka sa likod, sa batok mo, pag ikaw yung nakikita mo yung anak mo inaapi, sige nga.
Sige nga, God bless you. Pero hindi. Sabi nga, let this mind be in you. Diyos siya, pero hindi niya sinamantala pagiging Diyos. Hindi niya ginamit yung prerogative niya bilang Diyos. Sa halip, nagpaka-humble siya, nagpaka-aba siya. How? Diyos na may likha ng lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay nagkatawang tao. Kapatid, sa pagkakatawang tao niyan, ang ibig sabihin niyan, nandyan yung limitasyon niya bilang tao. Totoo, iba yung kaisipan niya kumpara sa iba. Totoo na natutuhan niyang talagang lumapit sa Ama. Hindi lamang para makikipag-usap sa Ama, kundi para maganap ang mga bagay-bagay na dapat na maganap. Yung mapagaling, yung dapat na mapagaling. Yung mapakain, yung dapat mapakain. Yung maituro ang lahat, pabalik sa Diyos. Yun ang sa Kanya. Yun yung ginawa niya bilang Diyos na nagkatawang tao. At upang ipamukha sa lahat, upang ipakita sa atin na pwedeng mamuhay ng buhay ng anak ng Diyos. Anong sabi niya? Yung mga bagay na to, hindi ako gumagawa yan. Ama ang gumagawa yan. Yung lakas niya, yung ginagawa niya, ultimong yung pagfa-fasting niya. Nangyari lamang, naganap lamang, nagawa lamang niya sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Ang sabi niya sa atin mapalad kayo na ako'y umalis pumunta sa Ama kasi maipapadala ko ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang kikilos sa inyo. Can you really imagine that? Have you really stopped to think that the Spirit of God is residing in you? So that yung kaisipan mo ay hindi limitado sa kaisipan ng ordinaryong tao. Para wag tayong maligaw, binigay niya sa atin ang banal na salita ng Diyos. Para hindi ko saan sumusuot ang utak natin, ang imahinasyon natin, matindi. Di ba? Kung maiiwan tayo sa imahinasyon natin, nako, gusto ko isang ganyan ko lang, may mansion na kaagad ako. Hindi ganun Talagang, hayaan mong gabayan ka ng banal na salita ng Diyos. At ito nga sinasabi sa atin, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hindi niya sinamantala yung posisyon niya. Hindi niya sinamantala yung kanyang katatayuan bilang Diyos. Na sa isang salita lamang niya, yung wala nagkakaroon. Yung mga bagay na hindi nag-i-exist, mag-i-exist. Hindi niya ginamit yung ganyang prerogative. Kundi nabuhay siya bilang ordinaryong tao. Sumusunod sa nanay niya. Nag-aaral sa paanan ng nanay niya at sa paanan ng mga tagapagturo sa sinagoga. Hindi siya yung, hoy, anak ako ng Diyos ha? Diyos ako ng nagkatawang tao ha? Umayos ka. Never siya naging gano'n. Never niya inimpose. Sa halip, sabi nga nila, nagpaka-humble siya. And he became obedient. Obedient. Yung hari ng mga hari, yung may likha ng lahat. Yung kayang-kayang ikuman, pati yung atom,
Yung kayang-kayang sabihan yung puno na magkaroon ng bunga right there and then. Yung kayang-kayang patayuin yung bangkay at mabuhay. Hindi niya ginamit yung ganong prerogative. Still, he lived the life of an ordinary boy and an ordinary teenager, an ordinary man. He obeyed. In fact, yung obedience niya was such. Sabi nga gano'n, he obeyed even unto death. At hindi basta death, death on the cross. Which is a very horrible death. Yung pagutang ka ng ulo, nakakatakot lang habang iniisip mo. Nakakatakot lang habang hinahantay mo. Pero once, tsak, gumanyan, tapos na. Pero yung ipako ka sa krus. Bago ka ipako sa krus, bibit-bitin mo yan. Yung pagkabigat-bigat na yan, na kahoy, na pagpapakuan sa'yo, ipapatong sa'yo yan. Palalakarin ka, paakyat kung saan ipapako ka. Hindi naman basta kung saan lang yan. Hindi, paakyat yung paglalagyan sa'yo. At hindi lang basta paakyat ang paglalagyan sa'yo. Yung kalsada na dinadaanan ng mga tao. At pag ipinako ka sa krus, ipapako ka sa eye level. Yung nakagisna natin, lalo na sa atin na, yung iba sa atin na nakagisna na Katoliko, nakikita natin na yung mga krusipiho, yung mga krus paligid, mataas. In fact, nakatingala sila lahat dun, ika nga. Kasi hanging on a tree, mataas yung puno. Pero dito hindi. Eye level. Yung mukha nung ipinako sa krus. Eye level. Yung nakatao below eye level. Yung mismong kamay na nakadipa na may pako. Yung paa, magkaganon. Binaunan ng pako. Gano'ng kasakit makatapak ng tibo? Hindi biro, ang sakit, ano? Lalo na pag namagana yan, ang sakit. Baunan ka pa ng pako. 5 inches na pako. Even 6 inches na pako. Na mataba. Hindi aspili lang, ha? Matabang pako. At ibinabao niyan, tumatama sa buto. Na-imagine mo yung sakit na yun? Yun ang ginawa kay Jesus. Eye level. Pinako. Yan sabi nga sa research yung mga ipinapako na yan, hubot-hubad. Yun na pagkikita natin mga lalarawan parang may lamping pang nakabalot sa Jesus, di ba? Pero hindi. Pag binasa mo talaga yung ginagawa ng mga Romano noong araw, pag ipinapako sa krus, hubot-hubad. So hindi lang nandoon yung pain ng kamatayan na unti-unti. Kasi sabi nga ng ibang mga doktor, aabot ka pa ng 3 araw bago ka talagang mamatay. 3 araw na nakabaon yung pako din. Na lalo sumasakit habang nahihigit yan dahil gumaganong ka, bumababa ka. Napapagod ka Para mawala yung sakit dito, iaangat mo yung katawan mo. Pag angat mo naman ang katawan mo, masakit yung nasa baba. On top of that, bago ka ipako, hindi ka lang nilatigo. Katakot-takot yung sugat mo sa katawan. Ang ating Panginoon, nilagyan pa ng tinik na corona. So na-imagine mo yung sakit dito. Yung hirap na inabot niya at yung kahihiyan, eye level.
He became obedient. Bahagi ng humility. He became obedient unto death, even the death on the cross. Hindi lang masakit, hindi lang matinding torture, kundi yung kahiya-hiya. Na nakikita ka hubot-hubad. Sakit nito, ka-level mo, pinagtatawanan ka, inaalimura ka, minumura ka, nililibak ka. Nasabi ng iba, uy, di ba siya ang Kristo? Sige, hayaan mo nga, iligtas niya yung sarili niya. Sabi naman ng dalawang kasama niya, kung ikaw talaga yung Kristo, iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo rin kami. Wala yung awa-awa, hindi, paglilibak ang inaabot nila. He became obedient unto that kind of death. He who created everything. He, nasa isang salita lang niya. Like I said, even the atoms, even the electrons, even the neutrinos will obey. Napahinto nga niya yung bagyo. Napakalma nga niya yung matitinding alon. Nabiyahe na ba kayo, maski papuntang Sibulang? Lalo na sa panahon ng Enero kung saan napakalikot ng dagat, doon sa may tapat ng Romblon, yung dadaanan doon. Na-imagine mo yung sinisiklot-siklot yung yung sinasakyan mo. Tapos nakikita mo yung mga alon gumaganon-ganon. Sa malayo, nakikita mo yung parang dolphin na naglalaro. Mamaya pagtingin mo gano'n, makikita mo yung mga pating na dumadaan. Although sabi nga nung isang kasama ko nung araw, lalo na pagtatawid ka ng mula, hindi ko alam kung Hagnaya yun, yung papuntang Bantayan, papuntang Bantayan Island, sa north ng Cebu. Naalala ko nung unang na-assign ako doon. Pinagmimitingan pa. Nandun yung mga supervisor noon. Sabi sa akin, alam mo, sabi niya, maganda dyan, tatawid ka eh. Alam mo yung sasakyan mo dyan, sabi niya, yung pump boat. Sabi niya, alam mo yung pump boat? Yun yung bangka na may dimotor, na merong katig. Ganda yun, sabi niya. Kitang-kita mo. Kitang-kita mo yung pating na lumalangoy sa tabi mo. Sabi niya gano'n. Galit na galit yun. Yung talagang supervisor ko dahil sabi niya, bihira kayo, tinatakot niya. Taga Maynila yan eh. Hindi pa na-expose sa ganito. Hindi pa nakakakita ng pating yan. Sabi ko naman nung araw, gusto ko makakita. Kasi feeling ko safe naman ako sa bangka eh. Lalo na pag tumatawid ka ng Bantayan, batil yung sinasakyan mo. Anyway. So, just takbo ng buhay na ganyan. Bahagi nung ang i-humble down ka ng Panginoon. Sa Panginoon, desisyon niya. Choice niya na hindi niya gamitin yung prerogative niya bilang Diyos. Choice niya na sumunod siya, even unto death. Pero sa ating ordinaryong tao, sa ating mga tagasunod, paano tayo hina-humble down? Paano? Pinapadalan tayo ng afflictions. Pinapadalan tayo ng mga taong inaasahan mo, natutulong sa'yo, o itataas yung kalooban mo pag ikaw medyo down. Hindi. Papadala ka pa ng mga tao, nalilibaking ka. Papadala ka ng mga tao sa halip na tulungan ka, kinakantsawan ka. Dadaan ka sa punto na alam mo, kayang-kaya mong gawin yan, kayang-kaya mong pagtagumpayan yan. Pero kung bakit nabibigo ka,
Yung ba, wow, conscious na conscious ka sa health mo. Conscious na conscious ka sa kinakain mo. Nag-gym ka palagi. Sige ang buhat mo nung kahit na anong bigat niya. Lalo na yung pag gano'n, sige ang buhat mo. Tapos nagkasakit ka. To the point na nararamdaman mo, hindi kaya nung lungs mo yung ano, yung nangyayari sa'yo na kailangan na talagang uubo ka o di kaya nahihirapan ka huminga. Kadali-dali sa yung, magbuhat. Pero pag nagkasakit ka ng gano'n, nahihirapan kang huminga. Affliction. Mas masakit kung hindi lang lagnat ang inaabot mo o sipon kaya. Masakit kung nagkaroon ka ng kidney problem na kailangan mong mag-undergo ng dialysis 3 times a week. Hindi naman libre yung dialysis. Afflictions. O magka-high blood ka kaya. Lalo na dahil nakukonsumi ka rin sa kapitbahay mo. Worse kung nakukonsumi ka sa anak mo dahil hindi sumusunod. Na high blood ka. O iba pa kayang affliction sa katawan. Kala ko ba anak ako ng Diyos? Kala ko ba hindi na ako tatabla ng mga ganyan-ganyan? Hindi Dadaanan mo yan. Bakit? May purpose All things work together for good to them that love God, to them that are the called according to His purpose. Nag-invest yung anak mo, bumili ng ng kalupaan, bumili ng negosyo, only to find na yung inaasahan mo, na pagtitiwalaan mo, siya pa palang lulustay. Tapos babanatan ka, galit ka ng galit. Kala ko ba Kristiyano ka? Hindi, no? Natapos lustayin yung kayamanan mo, natapos sirain yung pagtitiwala mo, pag umalsa ka, kala ko ba Kristiyano ka? Masakit ko, parang binubulungan ka Binubulungan ka ng demonyo Huy, kala ko ba naka ng Diyos? Kala ko ba isang salita mo lang, kayang-kaya mo lahat? Kala ko ba yung Diyos mo, hindi nalalaglag yung tarat ng hindi niya alam. O di alam na yan. Alam niyang nilusta yung kayamanan mo. Alam niyang hinahayop ka ng kapitbahay mo. O di alam niya. O di pinayagan niya. Kasi pwede naman niyang ihinto yan kung ayaw niya, di ba? Pinayagan. O, mahal ka ba niya? Ganyan ba talaga yung anak niya? Ikaw ba gagawin mo sa anak mo yan? Galing ng demonyong bumanat, no? Tirahin ka ng ganyan. Na kung hindi ka talaga nagpapakalalim sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at pakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Hindi mo ganap na makikita yung all things work together for good. Ang nakikita mo, yung masamang nangyayari. Hindi ka pa umaabot sa puntong tumutulo yung luha mo, umiiyak ka na ng todo, Lord, wala akong nakikitang goodness dito. Can you help me see it? Can you help me realize? Can you help me look beyond what is happening? And that's part of humility. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
Hindi yan basta nangyayari lang. Hindi yan basta umuusubong lang. Hindi yan basta pag-gising mo, born again ka na, ay naku, mataas na pasensya mo, naintindihan mo lahat ito. Hindi. Kala ko ba tutulungan ako ng Diyos? Ay, oo, tutulungan ka talaga. Tutulungan ka niya magbata. Tutulungan ka niya magtiis. Tutulungan ka niya makita yung wisdom. Hindi ko nga makita eh. Laki-lakihan mo pa yung mata mo. Manalangin ka pa ng gusto. Nananalangin na ako. Ako, hindi pa nagagasgas yung tuhod mo eh. All things work together for good. Let this mind be in you, which was also in Christ. Kung nagkataong leader ka rito sa loob ng simbahan, huwag mong tignan na dapat ikaw ang tumatanggap ng mga benefits pagiging leader. In fact, ano sabi ng Panginoon? Mag-serve ka. You want to be the greatest? Mag-serve ka. Gusto mo makita ka pakinabangan bilang isang leader? Mag-serve ka. Lord, manalangin ka muna. Usap muna tayo para maintindihan mo. Nako, asawa ka ng pastor. Bigat yan, lalo kung may telepono kayo sa bahay. Bagay ngayon, cellphone na no? Nung araw, landline lang Yung bang gigisingin ka ng alauna ng madaling araw, tatawag sa'yo, Pastor! Miiyak. Ayaw pa niyang bayaran yung utang niya. Pastor, kailangan ko na. Alauna ng madaling araw yan. Iba naman, alauna ng madaling araw, lalapit, tatawag kay Pastor, bakit? Pastor, tulungan mo naman ako, pag-pray mo naman ako. Kasi ang tingin ko, siya yung God's will sa akin, pero Pastor, hindi ako pinapansin Kahit na anong sabi ko. Launa na madaling araw yan ginising ka para lang sabihin niya. Ay kung asawa ka ng pastor at medyo sinusundot-sundot ni Satanas yung puso mo, kasi yung magagandang kabataan panay ang tawag kay pastor ng madaling araw. Lahat na lang ata ng problema ay dinaing. But let this mind be in you, which is also in Christ. Hindi mo gagamitin yung prerogative mo bilang asawa ng pastor. Hindi mo gagamitin yung prerogative mo bilang pastor. Hindi mo gagamitin yung prerogative bilang member ng board. O di kaya head ng department. Kundi maglilingkod ka. Thinking and realizing, sabi nga ng Panginoong Jesus, whatever you do to the least of this, my brethren, you have done it unto me. You have done it unto me. Let this mind be in you. Bahagi ng pag-humble down sa atin. Go through and endure afflictions. Whatever it is na dumadating sa buhay natin. Makita natin that all things work together for good, at kung hindi pa natin makita, and then humingi tayo ng mata. No? Sabi nga, ayaw mo magasgas ang tuhod mo, kahihingi ng mata, para makita yung all things work together for good. Na kahit tumutulo na yung luha mo, Panginoon, wala pong makitang good dito sa nangyayari. Binabastos ako. You'll find it. God will show you. Ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. Sabi nga ng Panginoon. Tayo manalangin. Mga kapatid, tulungan mo po kami. Ang daling sabihin na dapat magpaka-humble kami bilang anak mo.
Bilang dala-dala namin yung pangalan ng Kristiyano, ng pangalan ni Kristo. Kaya daling sabihin, pero Lord, kung wala ka, kung hindi sa tulong mo po, never namin magagawa. Help us, lead us. Hold our hands as we walk through life, getting all these things. In Jesus' name we pray. Amen.